Isang batang kaluluwa ang hindi makatarungang pinatay. Sa likod ng kinang ng tagumpay ay nakatago ang isang trahedya na pinagtakpan ng tiwala at pagiging malapit. Isang kakilakilabot na sabuatan ang isinilang mula sa isang hindi malusog at walang katugong pag-ibig na humantong sa isang hindi mapapatawad na krimen. Anong katotohanan ang nilulunod sa ilalim ng napakaitim na kanal na iyon? Makakamit ba ang hustisya kapag tila nabura na ang lahat ng bakas? Isang kaso kung saan ang kalupitan ng salarin ay tiyak na magpapakilo sa iyo. Madaling araw ng ika-15 ng Enero 2025, sa isang tahimik na bahagi ng Manggahan Floodway sa Pasig, Metro Manila, ginulat ang mga lokal na residente ng isang nakakakilabot na kalabog. Isang marangyang itim na Honda Civic ang bumangga sa guardrail at dumiretso sa maitim na agos ng tubig. Mabilis na lumubog ang sasakyan. Tanging mga alon at bula ng hangin na lamang ang naiwan sa ibabaw ng tubig. Isang basang-basa at nagpapanik na binata ang nakalabas at nakalangway papunta sa gilid. Sumisigaw siya ng histerikal at desperadong humihingi ng tulong. Tulong! Tulong, ang kaibigan ko. Nasa loob pa siya ng sasakyan. Agad na sumaklolo ang mga residente sa paligid. Ilang matatapang na binata ang walang atubiling tumalon sa mabahong kanal na iyon. Sinubukan nilang abutin ang unti-unting lumulubog na sasakyan. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para hilahin ang pinto sa gilid ng pasahero. Ngunit dahil sa presyon ng tubig, nawala ng saysay ang lahat ng kanilang pagsisikap. Sa kawalan ng magawa ng lahat, tuluyang lumubog ang sasakyan sa ilalim ng kanal, tangay ang buhay na nasa loob pa nito. Ang lalaking nakaligtas, matapos sumigaw hanggang sa mamaos, ay tuluyang nawala ng malay sa gilid ng kanal dahil sa labis na pagod at psychological shock. Mabilis na dumating sa pinangyarihan ang mga rescue team at pulisya. Ipinadala ang mga profesional na rescuer at matapos ang halos 1 oras na paghihirap, matagumpay na naiangat sa lupa ang naaksidenteng sasakyan. Nakadurog ng puso ng lahat ang tanawing bumungad sa loob. Ang biktima ay isang magandang dalaga, ngunit nangingitim na ang kanyang katawan. Kinilala siyang si Micaela Lorenzo, 28 taong gulang. Ang lalaking nakaligtas ay si Ryan Bautista, 25 taong gulang, ang kanyang personal assistant. Ang mga unang hinala at ang biktima. Sa mismong pinangyarihan, matapos magkamalay, nagbigay ng paunang salaysay si Ryan habang nasa state of panic. Ikinuwento niya na silang dalawa ay pabalik na sa Maynila mula sa isang business trip sa Baguio City. Dahil kailangan niyang magmaneho, magdamag at mahimbing na natutulog si Micaela, sandali siyang nawalan ng kontrol na nagdulot ng trahedyang iyon. Ang labis na pagdadalamhati sa mukha ni Ryan ay nakapukaw ng awa mula sa mga saksi. Subalit, ang mga paunang natuklasan ng Scene of the Crime Operatives, SOCO, ay nagpakita ng ilang mga kahina-hinalang detalye. Ang inisyal na autopsy report ay nagpahiwatig na walang tubig sa baga ni Micaela. Isang senyales na posibleng patay na siya bago pa man lumubog ang sasakyan sa kanal. Bukod dito, mahigpit pa ring nakakabit ang seatbelt sa kanyang upuan at walang senyales ng paglaban o pagtatangkang makatakas. Ang mga detalyeng ito ay ganap na sumasalungat sa mga karaniwang kaso ng pagkalunod sa aksidente. Mabilis na kumalat ang balita. Naging maingay ang opinyon ng publiko dahil sa iba't ibang haka-haka. May mga naghihinala na isa itong pinagplanuhang pagpapakamatay. Habang ang iba naman ay naghihinala sa isang sabuatan ng pagpatay na malinis na pinagtakpan. Ang pagkakakilanlan ng biktima, isang bata, matalino at mayamang babaeng direktor, ay lalong nagpakomplikado sa kaso. Nagpasya ang pulisya na bumuo ng isang Special Investigation Task Force. Ang kaso ay agad na naging sentro ng atensyon ng media sa Pilipinas. Ang mga pahayagan at TV stations ay binaha ng mga larawan ng nawasak na Honda Civic. Malaking pressure ang nakaatang sa balikat ng kapulisan. Ang Regional Director ng National Capital Region Police Office, NFERPO, mismo ang nag-utos sa pagbuo ng task force na direktang pinamumunuan ni Police Major Bayani Mendoza, isang batikang investigador na tanyag sa kanyang pagiging mahigpit at matalas na pagsusuri. Ang unang gawain, sino ba si Micaela Lorenzo? Mabilis na nabunyag ang profile ni Micaela. Ipinanganak sa isang mayamang angkan, kung saan ang kanyang ama ay isang tycoon sa industriya ng media. Nagtapos siya bilang cum laude sa kursong Public Relations sa isang sikat na unibersidad sa Australia,
ngunit bumalik sa Maynila para magsimula mula sa ibaba. Itinatag niya ang Tala Communications, isang AEC at event organizer company na umusbong mula sa maliit na opisina, patungo sa isang higanteng kumpanya na humahawak ng malalaking product launches at prestihiyosong awards nights. Sa Instagram, mayroon siyang daan-daang libong followers. Si Micaela ang perpektong imahe ng isang babaeng malaya, mayaman, maganda at matagumpay. Subalit, habang naghukay ang mga investigador, lumitaw ang mas komplikadong bahagi ng kanyang buhay. Mariing hiniling ng kanyang ama sa pulisya na imbestigahan ang kaso bilang pagpatay dahil hindi raw magiging burara ang kanyang anak para maaksidente. Para sa kanyang mga empleyado, si Micaela ay isang perfectionist na boss na palaging humihingi ng isa-isa 0% na effort. Iginagalang siya ngunit may distansya. Walang sinuman ang talagang naglakas loob na ituring siyang matalik na kaibigan, maliban sa iisang tao, si Ryan Bautista. Inilarawan ng mga empleyado ang relasyon ni Micaela at Ryan na parang magkapatid. Si Ryan ang kanyang kanang kamay, ang kanyang pangalawang utak, sabi ng isang empleyado. Ibinunyag din ng mga kaibigan ni Micaela ang bagong relasyon nito sa isang semi-professional na aktor na nagngangalang Arthur Villanueva. Nang ipatawag si Arthur, sinabi nitong 2 buwan pa lang silang nagde-date. May matibay siyang alibi, nasa shooting siya sa Antipolo, mahigit 20 kilometro mula sa Maynila, na kinumpirma ng film crew. Nabanggit din ni Arthur na tila, hindi siya gusto ni Ryan at palagi siyang tinititigan ng masama nito. Wala ring natagpo ang motibo sa mga kalaban sa negosyo ni Micaela. Malinis ang pananalapi niya, walang utang at walang banta. Dahil dito, ang lahat ng atensyon ng investigasyon ay bumalik kay Ryan Bautista, ang kaisa-isang nakaligtas. Ang interogasyon at ang mga butas sa kwento. 3 araw matapos ang libing ni Micaela, ipinatawag si Ryan sa headquarters ng NSARPO para magbigay ng formal na salaysay. Pumasok siya na may namumutlang mukha at mugtong mga mata. Sa loob ng interrogation room, nagsimula si Major Bayani ng may paggalang. Ikinuwento ni Ryan na sa kanilang business trip sa Baguio, naging matagumpay ang negosasyon kaya nag-celebrate sila gamit ang wine. Lasing at pagod na raw si Micaela, kaya sa sasakyan na ito natulog habang bumibiyahe sila ng 3:00 ng madaling araw pabalik sa Maynila. Nagmamaneho ako sa isang madilim at tahimik na kalsada sa Pasig. Biglang may malaking truck mula sa kabilang direksyon na nakakasilaw ang ilaw. Umandar ang truck papunta sa linya ko. Para makaiwas, ibinigla ko ang manibela pakaliwa, kwento ni Ryan habang umiiyak. Sinubukan ko siyang iligtas. Pero naipit ang pinto dahil sa presyon ng tubig. Sana ako na lang ang namatay. Lohikal at puno ng emosyon ang kwento. Ngunit hindi kumbinsido si Major Bayani. Dito na nagsimulang gumuho ang perpektong kwento ni Ryan. Walang truck, sinuri ang mga footage, Sunlex, Plex, at mga kalsada patungo sa Pasig. Walang kahit anong malaking truck ang dumaan sa oras na iyon. Isang kasinungalingan ang inilarawan ni Ryan. Ang security guard sa hotel sa Baguio ay nagbigay ng susing testimonya. Nakita niyang karga-karga ni Ryan si Micaela na walang malay palabas ng elevator. Tumanggi si Ryan sa alok na tulong ng guard at tila nagmamadali at tensyonado. Forensics, kinumpirma ng autopsy na namatay si Micaela dahil sa acute heart failure o cardiac arrest na dulot ng matinding shock, bandang 1 oras ng madaling araw, 5 oras bago nahulog ang kotse sa kanal. Sa dugo niya, natagpuan ang presensya ng lorazepam, Ativan, isang malakas na pampatulog. Mayroon ding mga malalabong pasa sa kanyang mga pulso at pisngi na senyales ng pagpupumiglas. Ang digital evidence, sa call logs ng cellphone ni Micaela, may isang tawag sa 911, emergency number ng Pilipinas, na ginawa pasado 12 oras 47 minuto ng madaling araw. Tumagal lamang ito ng 1 segundo bago naputol. Eksakto itong tumutugma sa oras kung kailan inatake at namatay si Micaela sa hotel. Bumaligtad ang lahat. Walang truck. Wala nang malay si Micaela bago pa umalis ng hotel. Pinatulog siya gamit ang droga, nagtangkang tumawag ng pulisya, at namatay sa heart attack, bago pa ang aksidente. Si Ryan Bautista ay hindi biktima, siya ay isang mamamatay tao. Ang pag-aresto at pag-amin. 1 linggo matapos ang insidente, bumalik si Ryan sa Tala Communications,
umaaktong dedikadong assistant na sumasalba sa kumpanya. Umupo pa siya sa mismong upuan ni Micaela. Hindi niya alam na handa na ang arrest warrant ni Major Bayani. Sa gitna ng isang department meeting, kalmadong pumasok si Major Bayani kasama ang 3 investigador. Ryan Bautista, malinaw at matigas na sabi ni Major Bayani. Inaaresto kita sa kasong premeditated murder sa biktimang si Micaela Lorenzo. Nagkagulo ang mga empleyado. Sinubukan pang magpanggap ni Ryan na nagagalit, ngunit mabilis siyang pinusasan. Sa isang press conference, isiniwalat ng pulisya ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na ang pagkalunod ay isa lamang staged accident. Sa loob ng malamig na interrogation room, hinarap si Ryan sa lahat ng ebidensya, ang gise, ang forensic report, at ang 911 log na wasak na ang kanyang maskara. Blanko ang mga mata, tuluyan siyang umamin. Ipinanganak ako sa Nueva Ecija. Sobrang hirap ng pamilya namin, malamig na kwento ni Ryan. Nagpunta siya sa Maynila para mag-aral pero nauwi bilang waiter. Nang makilala niya si Micaela, kinuha siya nitong empleyado dahil akala nito'y bakla siya at ligtas kasama. Ibinigay niya sa akin ang lahat. Itinuring niya akong parang kapatid. Pero ang pagiging malapit na iyon ang pumatay sa kanya. Inamin ni Ryan na sa paglipas ng panahon, nagbago ang nararamdaman niya at na-obsess siya kay Micaela. Ninanakaw niya ang mga underwear nito, palihim na hinihipuan habang tulog, at kinukuhanan ng malalaswang litrato. Nang pumasok sa eksena ang aktor na si Arthur, nilamon siya ng selos. Sa Baguio, nilagyan niya ng durog na lorazepam ang tubig ni Micaela. Nang mawala nito ng malay, ginahasa niya ang biktima at vinideo upang i-blackmail ito. Ngunit nagising si Micaela, lumaban, at nagtangkang ideal ang 911. Sa gitna ng pagpupumiglas at pananakit niya, inatake sa puso si Micaela dahil sa matinding shock at tuluyang namatay. Binuhat niya ang bangkay, inayos ang damit, kinabitan ng seatbelt, at sinadyang ibangga ang sasakyan sa Manggahan Floodway para palitawing aksidente. Ang hatol. Ang pag-amin ni Ryan Bautista ang nagtapos sa isa sa mga pinakagimbal-gimbal na kaso sa Pilipinas. Sa korte, napatunayan siyang nagkasala ng pang-aabusong sexual at premeditated murder na may aggravating circumstances, gaya ng pag-abuso sa tiwala. Hinatulan siya ng pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas, habang buhay na pagkabilanggo ng walang paralaya, reclusion perpetua. Ang kasong ito ay isang malalim na babala tungkol sa maling pagtitiwala at sa panganib ng psikolohikal na obsesyon na nakatago sa likod ng maskara ng pagiging malapit. Ipinapakita nito kung paano kayang baguhin ng isang hindi malusog at walang katugong pag-ibig, kalupitan, at inferiority complex ang isang taong dati mong tinulungan para maging isang demonyong handang yurakan ang lahat. Palaging mag-ingat at protektahan ang iyong sarili, dahil minsan, nagsisimula ang mga trahedya mula sa mga taong pinakapinagkakatiwalaan natin. Nakatanim na ang hustisya. Ngunit ang sakit at ang mahalagang aral na ito ay mananatili magpakailanman bilang paalala